kung mali ang naging pagtrato ng ibang tao sa atin, paano ba tayo magre-response? Ano ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin? Pwede tayong gumanti ng masama sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Pero ang sinasabi rin ni Apostle Paul, pero kung gagantihan mo ng masama ang masama, ano ang pinagkaiba mo sa mga taong nanloko at nagsamantala sa iyo? Ang sinasabi ni Apostle Paul, do not repay anyone evil for evil. And I believe it on my heart that the solution for this bitterness is for us to let go of our desire for revenge. Kung ang nasa puso mo maghiganti, kung ang nasa puso mo gawin din siya ng masama, hinto mo yung ganyang mindset. Instead, imbis na kasamaan ang iisukli mo sa kanya, yung mga kaaway mo, pakainin mo pa. Yung mga kaaway mo, painumin mo pa, kasi kapag ginawa mo yung pagpapakain at pagpapainom sa kanila, para mo silang nilalagyan ng uling sa kanilang mga ulunan, hindi sila mapapakalit, magugulat sila, bakit ginawan ko na siya ng masama, ginagantihan pa rin niya ako ng kabutihan. Practically speaking, bukas, pagpasok mo sa opisina, yung mga taong galit na galit ka, ilibre mo kaya ng lunch? No, wag mo lang basta ipag-pray, kasi sabi rin naman ng scripture, ipag-pray mo, pero wag mo ipag-pray na malunod, matalisod, o kaya mahulog sa bangin, o kaya malunod sa dagat ng Negros. Hindi yun eh. Ginawang kanila ng masama, pero wag mo silang gantihan. Kung gagantihan mo sila, gantihan mo sila ng kabutihan, because, ang sabi ng scripture, your generosity, yung pagpapakain at pagpapainom mo sa kanila will surprise them. Magugulat sila ngayon. Paano nangyari ang mga taong itong ginawang ko ng masama ay nagpakita pa rin ng kabutihan sa akin? Alam ko na yung sinasabi ko ngayon ay napakahirap because naranasan ko ito. Maraming tao ang nakapanakit ng aking damdamin. Maraming tao nagsabi ng iba't ibang mga bagay sa akin. Nagparatang, nag-accuse ng husga. No, sa mga bagay na posibleng hindi nila alam sa akin. A lot of people are talking behind my back. A lot of groups of people are talking behind my back. At least that's what I know. Pero you know what? I have made that decision early on in the ministry na sinabi ko na kagad sa sarili ko, kung gagantihan ko sila ng mga bagay na ginawa nila sa akin, ano pa ang pinagkaiba ko sa kanila? I will just repay them with goodness and kindness. Ginawa nila ako ng masama, sinabihan nila ako ng masama, pero gantihan natin ang kabutihan. Ilibre pa natin, pakainin natin, ipanalangin natin. And you will be surprised, mga kapatid, that these people that have hurt you will be surprised in the way you react and respond to what they are doing to you. And yes, ang sinasabi natin dito, hindi natin dapat i-allow ang ibang tao that will repeatedly abuse us and will repeatedly taking advantage of us. Kung paulit-ulit kang inaabuso at paulit-ulit ka namang pinagsasamantalahan, syempre, lumayo ka naman dyan. Pwede mo naman silang ipanalangin na malayo ka. Don't allow the opinion of 2 to 3 people to keep you from the destiny that God has in your life. What I'm trying to say is this: in order for us to beat that bitterness, we have to have this kind of mindset that revenge is not a solution. Katulad ni Joseph, put purpose in that pain. That God allowed it to happen for a reason. Hindi i-allow ng Lord na mangyari kung ito'y makakasira sa ating destiny. Yes, it's okay to set that boundary, but you don't have to repay evil with evil, because even the man's wicked intention in your life can never prevent the plans of God in your life. Ang puso mo sugatan, it was a painful experience, the tears in your eyes are present, but in due season, it will be clear to you why the Holy Spirit and God allowed it to happen in the first place. It's not apparent right now, hindi obvious right now, but in due season, ma-appreciate mo. Kaya pala inalaw ng Panginoon kasi alam niyang makakatulong sa atin. It doesn't make sense right now. It's not analytically okay right now. Parang it's stupid to make that decision right now. Pero kapag nilet go mo yung bitterness, para mo na rin inalaw lalo ang Holy Spirit to come into your heart. Lord, help me to move forward. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mapagtagumpayan ko po ang lahat ng galit at sakit na aking nararamdaman. Kasi ang buhay, sasaktan ka. Ang mga tao sa buhay mo, pagsasamantalan ka. Kung si Jesus nga may Judas sa kanyang buhay, what makes you think na walang magiging Judas sa iyong buhay? There will be some people that will hurt you. There will be some people that will betray you.
freedom is available. At ang susi ng freedom, forgiveness. Kailangan mo magpatawad para ikaw mismo, kapatid, ay lumaya. When you keep on being bitter, bitterness will always focus on the past. But forgiveness will give importance to the future. Give importance to reconciliation. Will give importance to moving forward and letting it go. Maaring sinasabihan ka ng Panginoon na, tawagan mo na, i-chat mo na, mag-schedule ka na ng lunch or dinner to settle that argument and to settle that misunderstanding. Maybe it's time for you to go back home and reconcile with your family. Maybe it's time for you to go back to that church and find forgiveness dun sa mga taong nakasakit sa iyo at mga taong nasaktan mo. Katulad ng mga kapatid ni Joseph, yung kanilang bitterness ay nag-lead para patayin nila ang kanilang kapatid. Pero si Joseph, sa kanyang forgiveness, nag-lead ito ng restoration and reconciliation. And that's our prayer for you today. That the relationship in our lives will encounter reconciliation or at least restoration. Na yung mga taong nakapanakit sa iyo, makahanap ng puwang na ikaw ay makapagpatawad sa kanila upang ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay ay mangyari at maganap.